Sa video na to, lilibo tayo sa Cavite. Hindi para sa mga sikat na lugar, kundi para hanapin ang mga tahimik na ganda nito. Unang hinto, Perlas ng Silang. Sunod, paakyat ng Tagaytay para sa preskong hangin at simpleng view. Dadaan tayo sa Yoki's Farm para makakita ng mga hayop na hindi natin expected na meron pala dito. At magtatapos sa Buhay Resort para lang huminga at magpahinga. Minsan, hindi mo kailangang lumayo para makaramdam ng adventure. Minsan, sapat na ang isang simpleng biyahe. Tara, silipin natin ang Cavite. Ngayon, andito tayo sa Pulong Bunga Road sa May Silang. Galing tayo ng Bacoor. Diyan tayo duman sa Aguinaldo Highway. Tapos kumaliwa tayo, pumasok tayo dito sa May Pulang Bunga Road. At ang pupuntahan natin ay Perlas ng Silang. Actually, matagal ko na gusto puntahan yun. Kaso, pag weekend, palaging maraming tao. Pag weekdays naman, may work tayo sa umaga hanggang hapon. Ngayon, sana pagpunta natin, hindi matao. Tingnan natin. Medyo masikip ang kalsada dito sa part na to. Kaya dapat talaga bigayan. Matuto tayong magbigay. Dito tayo nabulok, no? Dami lang. Hindi, ubos na. Yun. Thank you. Hindi tang kalsada dito, no? Up, ako muna po. Thank you, thank you. Grabe, no? Nagra-rush yung water. Siguro wala silang tubig dito, no? Kaya nawalan. Ang hirap ng ganun, no? Hassle yun. Gano'n kami dati ng bata ni Kuya. Igip. Masakdo. Maigib. Layo pa naman nila nakadami. Kasi bumagyo nun bagyong Rosing ata So walang tubig. Walang kuryente, walang tubig, grabe. Layo na iniigib ba namin. Pero syempre bata ka, hindi ka napapagod. Lahat sa'yo laro diba? Inunad sila, no? Nad sila walang tubig. Kasya ba yun? Bad trip. Hintayin nilang dumaan dito yung prime water truck, no? Bakit? Sila walang tubig. Parang pupupo, no? Hindi ka makapupo na malaya, no? Ganda ng mga puno, Iba yun yung ginagawang Christmas tree. Iba yun yun. Fine. Saan na tayo? Welcome Barangay Pulong Bunga. Malapit na. Kung mapapansin ninyo, halos lahat ng nadadaanan namin dito mga nagtitinda ng mga bulaklak. Tsaka ang gaganda ng mga bulaklak nila. At sayang kasi hindi kami makababa kasi masikip yung kalsada. Mahirap ang parking. Yun ang problema minsan pag hindi ka nakamotor. Pahirapan ng parking. Lalo na pag ganito kasikip yung kalsada, nakakahiya namang humarang. Ito na yun, di ba? Ang maganda, no? At may mga kotse pa din, tsaka motor madami. Hindi naman natin sobrang dami, no? Dahil ba summer? Pwede natin tayo dito, no? Ito na ba yun? Ito na yun, no? Ganda nga yung nata. At narating na nga namin ang Perlas ng Silang. Maganda dito kasi ang ganda ng kulay ng mga bulaklak nila. Ang entrance fee ay 200 per head at 160 naman pag discounted. Ang Perlas ng Silang ay sikat bilang garden wedding venue at pasyalan rin dahil sa ganda ng kulay ng lugar. Tara, explore natin.
Ang swerte namin kasi hindi matao. Parang solong-solo namin yung lugar. Tsaka, kung makikita ninyo, yung kulay puti na yan, katabi namin yan, yung Crystal Palace of Aquila in the Sky. Dito kinakasal yung mga sikat na celebrity tulad nila Zainab. Ang ganda ng lugar. Repolyo. Charot. Repolyo ano? Repolyo may lason. Joke lang. Ganda. No, may halaman to. Tsaka ito. Mabasa ka dyan. Okay lang. Ngayon naman ay papunta tayo sa Tagaytay para kumain ng tanghalian. Siyempre bulalo. Pag sinabing bulalo, matik sa Tagaytayan. Tsaka para maganda ang view habang kumakain, kitang-kita ang Taal. At tsaka kung manggagaling ka sa Perlas ng Silang, 40 to 45 minutes na lang yan, nasa Tagaytay proper ka na. Yung mga road widening pero yung mga puno nasa tabi ng kalsada. Kaya nga. At tsaka yung mga poste. Ang galing. Ang saya. Grabe yung puno. At least hindi nila pinutol yung mga puno. Yun ang maganda. Alam nyo, ganitong mga biyahe talaga yung gusto ko. Yung kita mo yung malawak na langit. Tsaka puro green yung paligid dahil sa mga puno. Ang sarap sa mata, 'di ba? Kaya kahit sobrang busy ko sa work, pinipilit ko talagang lumabas pag weekend. Kahit half day lang o simpleng road trip, okay na yan. Iba kasi yung feeling pag nasa labas ka. Tahimik, presko yung hangin, wala ka masyadong iniisip. Tsaka tinan mo ang ganda ng view. Oh, tinan mo 'di ba? Puro green, puro puno. Pag ganito parang nagre-reset yung utak mo. Hindi naman kailangang in grande or sobrang mahal lang travel nyo. Minsan drive lang. Tambay saglit, kunting lakad. Yun, sapat na yun. Parang therapy talaga siya para sa akin. Simpleng pahinga lang sa usual na routine. Pagbalik mo sa work, mas magalang ulit yung pakiramdam mo. At mas ready ka na harapin yung bagong week. Ganda rin talaga dito sa Tagaytay, no? Kaso mahal na cost of living dito, di ba? Mas malapit ka sa mga dagat ng Batangas, no? Guba tsaka Dagat City, no? At narating na nga namin ang Tagaytay. Excited na akong kumain ng bulalo, yung sinusut-sut, sabi ni Bulalo Man. Pero bago tayo kumain, syempre, drone shot muna. Dito namin naisipan kumain sa Cabizera kasi maganda raw dito. Tsaka masarap yung pagkain at maganda yung view. Pero kung may alam kayo na mas maganda, lagay nyo lang sa comment section at pupuntahan natin yan minsan. Pero huwag naman yung sobrang mahal. Ganda dito.
At ito na ang aking pinakahihintay, ang bulalo sa tanghalian. Tingnan nyo naman, kulay pa lang ng sabaw. Sulit na, di ba? Syempre, hindi mawawala ang sisig, yan ang paborito ko. At 3 kanin, garlic rice. Isa sa kanya, 2 sa akin. Solve na ako niyan, hindi ko na kailangan mang-agaw ng pagkain. At syempre, ang higit sa lahat, ang view. Tingnan nyo naman ang view. Kaganda, di ba? Try nyo dito minsan. Nga pala, katabi ng Kabizera ay ang Lawak Cafe. So kung gusto niyo mag-coffee after kumain, pwede kayo dito sa Lawak Cafe. Maganda rin dito mag-picture-picture pang Instagram. Tara, silipin natin. Pero hindi na tayo mag-order, makikipicture-picture lang. Ang ganda ng pwesto, 'di ba? Tsaka swerte kami ngayon kasi hindi masyadong madaming tao. Alam mo naman, pag weekend, usually sobrang daming tao niyan. Wala ka mapwestuhan. Pero tingnan mo yung view. Sulit na sulit, 'di ba? Ganda. No? Ngayon naman, on the way na tayo sa Yoki's Farm. Ang Yoki's Farm ay isang zoo na perfect puntahan, lalo na kung may kids. O kung gusto mo lang makakita ng iba't ibang uri ng hayop, yung mga rare, yung mga bihira mo lang makita, nang hindi mo na kailangan pumunta sa sobrang layo. Meron sila mga ibon, reptiles, farm animals, at iba pa. Parang mini adventure siya na educational din. Pero ang gusto ko talagang makita or gusto naming makita ay yung capybara at yung binturong o kilala rin na bearcat. Hacienda Isabela. Ay, kala ko may hams. Mukhang hams eh. Yung dilaw. Welcome. Ano to? Mendez, Cavite. Maganda dito ah. No? Ganda ng kalsada nila. Gusto ang Bajaj dito ah. Ang dami. Di ba? Matibay yung mga yan eh. Yan ang masarap gamitin minsan, no? Ano yung bigas? Oo nga, puro ganyan Oo. Sarap iuwi ng vehicle niya, no? Pag motor kasi, kukulangin ka sa dalang gamit, di ba? Ayan, komportable. Yan talaga, kaya magdala mo daming gamit. Komportable ka pa. Pag motor lab, isang buong gamit natin, damit mo lang, no? Kulang pa. Tapos overnight lang tayo sa Bicol, no? Excited na mag-Bicol ulit, ah. Dito ay ulandaan doon. Kung nililigo tayo nito na ways, ah. Papalikuin tayo sa bahay, no? Tagaytay pa rin. Ay, hindi na to Tagaytay, di ba? Mendez. Ayun nga, nakalagay nga Mendez eh, di ba? Laki pala talaga ng Cavite, no? Ito? Oh shit, sobrang pababa. Sobrang tarik naman eh ito. Pero maiksi lang. Sa Yoki's Farm ba tayo nakapino sa Hacienda Isabela? Patay talaga tayo, love. Tingnan niya natin. Oo, yung Yoki's Farm. Okay. Ito, Barangay Palokpok. Barangay Palokpok. Okay. Malapit na. Ganda na kalsada nila, no? Parang tahimik-tahimik na lugar na to, no? Tsaka neighborhood, no? Ayan, hams yan, sure ako. Kanina ganyan lang, pero flat. Okay, 500 meters. tahimik naman din. Ba't kaya bigla nagkaroon ng zoo out of nowhere, no?
Siguro ano lang yan dati, no? Parang paano ba? Parang collection, parang sa kanya, pang kanya lang, no? Baka. Minsan naisipan niya, ano? Kasi nasa liblib eh. Siguro naisipan nilang yan, ano lang, no? I-share sa mga tao. Hindi namin na naman kwento. Chamba-chamba lang. So ito na tayo, Yoki's Farm. Ay, daming kotse. hindi naman sobra. Laban yan. Andito na tayo ngayon sa Yoki's Farm. Excited na ako makita yung mga animals nila dito. Tsaka yung rates nga pala. Ito, papost ko na lang dito sa screen. Kasama pala sa babayaran nyo yung tour guide nila. Palagi kayo sasamahan para hindi kayo maligaw. Pero hindi naman sobrang laki ng lugar. Sakto lang. Meron pala silang ostrich dito. Ang laki pala nila sa personal. Tsaka yung leg nila nakakatuwa kung paano gumalaw. Tapos ang lalaki ng paa nila. 'Di ba? Sunod ay yung cassowary bird. Grabe iba din to. Mas kakaiba siya kaysa sa ostrich. Mas makulay yung leeg niya, may blue at red at yellow. Natural na design, ang angas, 'di ba? Tapos parang may helmet sa ulo niya na tinatawag na casque. Kaya nakakatakot siyang tingnan. Tsaka yung paa niya iba rin. Grabe yung paa niya. Ang lalaki. Meron din silang iba't ibang klase ng ibon. Tapos pwede kayo magpa-picture at magpakain. Meron din silang crown crane. Yung black na yan. Na parang may crown na may kulay pink na cheek. At syempre, meron din silang peacock. Ang gandang tingnan ng peacock na to. Napaka-majestic. Lalo na yung buntot nila. Ang ganda ng kulay. Meron dito, nakita ko Philippine Eagle Owl. Kaso tulog kasi nocturnal sila sa gabi lang gising. Ang alam ko halos endangered na rin tong mga to eh. Dahil sa habitat loss. Kawawa naman. Pero ang cute. Syempre, meron din silang eagle. Pero si eagle, gray and white ang ganda. Ito naman, mga itim na alpaca. Camel family pala itong mga to. Huwag raw lapitan kasi nandudura. And sticky raw. Tsaka mabaho yung laway nila. Pero ang ganda nilang tingnan, no? Yung mga lizard. Yun sila oh. Cute. Hi. Antok ka. Do not feed the animals for your safety. Marami sila dito, iba't ibang klase ng reptiles. Tulad nito, bayawak to. Ang laki oh. Pero parang lungkot yung tingnan, no? Bad trip. Ang sarap pakawalan. Meron din silang iba't ibang klase ng ahas dito. Tulad nito, Burmese python na albino. At meron ding hindi albino. Meron din sila ditong zebra, tapos trained and ang babait nila. Ito first time ko to makakita ng zebra. Ang ganda. At syempre ang capybara. Ganito pala ang itsura nila. Ang cute. Alam nyo ba na ang capybara ay uri ng isang daga? Pero malaki sila kaya kaya nilang lumaki up to 4 feet long. At social animal sila. Meaning hindi sila takot sa tao. Kaya yung iba ginagawa silang pet. At ito ang isa sa mga wild animals na gustong gusto kong makita na nakita ko dito. Ito ang bintrong or Palawan bearcat. Native yan sila dito sa Pilipinas. At alam nyo ba, na ang amoy nila ay amoy buttered popcorn. Ang bango. Kahit hindi ka nakadikit sa kanila, maaamoy mo sila. Amoy butter. Tsaka alam nyo ba na nocturnal din sila? Gising sa gabi, tulog sa umaga. At nakikita ko sa YouTube na ginagawa silang pet. Ang sarap nila i-cuddle. Ang cute.
Chinese na may-ari na ito. Pero sa sobrang mahal niya po yung asawa niya, may pa-convert po siya into katon. Kasi ang asawa niya po sa Pilipina actually. Ang Yoki's Farm pala ay pagmamayari ng isang Chinese na si Mr. Yoki na nagpa-convert raw sa Catholic dahil sa kanyang asawang Filipina. At ito naman, ito ang mga collections niya. Sa elephant tusk. Oo, tsaka sa jade. Ito ano? Opo. Ayan. Pa-Alfonso, no? Ganda din ang kalsada dito, ano? So ngayon, papunta na tayo sa ating last stop, ang Buhay Forest sa Magallanes, Cavite. Bali 40 kilometers rin to halos from Tagaytay. Medyo gubat pa talaga dito, pero maganda ang view syempre. Ganda naman dito. Masaging, no? Masaging sa tabi ng daan. Swerte naman ang dadaan dito, tapos makikita niya may bunga. Eh, natulad dun may bunga. Batag, no? Batang. Saging na sapa. Well, hindi. Ang batag is saging talaga. Sa Bicol lang. Kahit anong ano pa yan. Klase ng saging. Sa saging, batag pa yan. So andito na tayo ngayon sa Buhay Forest. Ang entrance dito ay 70 o 80 yata. Nakalimutan ko. Basta less than 100. Tara, explore natin. So ang ganda dito kasi merong mga upuan kung saan pwede kayong tumambay kasama ang pamilya mo or mga barkada mo, kaibigan mo. Pwede rin kayo magluto. Ang ganda ng lugar, sulit tambayan. Ang sarap nga rin pala maglakad sa lugar na to. Alam mo yung feeling na naglalakad ka sa gitna ng gubat, palibot ka ng puno, tsaka ang presko ng hangin, tsaka hindi delikado dito. Mamaya papakita ko rin sa inyo na may daan pataas, parang hagdan. Hindi naman sobrang layo pero nakakapagod. Itong hagdan na to, ito yun. Ang dulo nito ay overlooking. Ang gandang pwesto. Yun nga lang, kailangan mong akitin tong mga steps na to. Tsaka medyo nakakapagod syempre. Hinga mo na. Break mo na lang. So after ng kaunting pahinga, hindi naman ito mahaba, pero nakakapagod pa rin syempre. At so after ng kaunting pahinga, nagpatuloy na ulit kaming umakyat. Sabi nga nila, the best view comes after the hardest climb. At ito na nga yung view deck nila. Overlooking. Wala kang makikita kundi puro bundok. Tsaka langit. Ang gandang tingnan. Dito masarap pag picture-picture, lalo na pag kasama mo yung jowa mo. Dito kayong dalawa. Si Mrs. kasi napagod, nagpapahinga. Kaya ako lang muna mag-isa dito. Kaya sitayin nyo kung gano'n nakakatakot itong bangin na to. Ayan o, yung view. Grabe nakakatakot. Ayan o. Oh, bangin. Ang taas. Alula. Solid. Pero nakakatakot. Minsan ka lang makakita ng ganyan siso. Ganyang swing sa buhay mo. Yung overlooking. Pag nakakita ka ng ganyan,
Huwag mo palampasin. After namin sa taas, tumambay naman kami sa baba. At ang ganda ng spot dito, camping chair lang sulit na. Ang lamig at ang presko ng hangin dito, tsaka yung view, napakaganda.